igsoon. No? Nay usa ka tingog nga hinay lang nga naa siya gabong sa likod. It was the long-time gardener of the man and his son. So, iyang katabang. Yan na siya nga, I'll give $10 for that painting. Kay bilang usa ka pobre, wala, di ko ka-afford anak ang painting po. Basta yung pagkalang sa son, pwede $10 lang. So, and in the auctioneer, we have $10. Who will bid for $20? O, ihapon. Ihatan nila sa iya. Uy, sus, wala may labot anak. So, pakita niya itong mga obra maestra ng mga paintings. So, ang crowd, grabe, suko, nakaayo kay mga portahan, mga putay lang mga attitude food ba niya. Grabe yung mga luxury cars, anak. Nagkahindi sa oras, maybe busy ni sila, pero kanak na gililangian na. So, suko na gid sila. Dili mi ganahan ang picture. Dili mi ganahan ang picture sa san. Ang gusto ka to yung ma-invest na mo mga collection kay pwede mo palit adto din ibaligya na po in a higher, di ba? Higher na price. So the auctioneer pounded. Tuk, ano ba? Yan na po gidok-dok ang gavel niya. Going once, kung makadawag mo usually sa movie, may naging ang auctioneer. Going once, nahilom. Going twice, going thrice, wala hilom. So, ang last na word is sold for $10. So, nayo sa katao nga nasa second row, kaysa may nasa second row, misinggit na sad. Yes, naani na. So, sige, ato naman, excited na mi sa katong mga obra na isa ng collection. What about the paintings? Ano ko siya? Piniingon ang katong auctioneer, I am sorry. When I was called to conduct this auction, I was told a secret. Na sikreto nga stipulation sa will sa namatay. Pero dili na ako siya pwede istorya until now nga nahuman na. Only the painting of the son would be auctioned. Actually, katulad maging ibaligya. Ito'y abot ang uban. Actually, katulad yun. O kung kinsa ang mupalit adto or ang nakapalit sa painting, and so on, would inherit their stay, including all the paintings. Imagine just for $10. Dili lang tanan paintings, even ang mga kabtangan, ang mga state, kayutaan, balay, negosyo, tanan-tanan, ang nakaangkon, ang gardener. The man who took the son gets everything. God gave us His Son 2,000 years ago to die on a cruel cross. So much like the auctioneer, his message today is the Son who will take the Son, because you see, whoever takes the Son gets everything. Praise God. Allow me to read the word of the Lord in Romans chapter 8, English version, English Standard Version, verse 32. He who did not spare His Son, but gave Him up for all of us, how will He not also with Him graciously give us all things? Let us pray. Father God in heaven, we want to honor You today sa among paliwala, Ginoo. Ablihi ang mata ko sa namo kang kasing-kasing as we listen to Your word. Among makapture, madawatan, O Diyos, ang imong gusto nga ipaabot sa matag usa, O God. Ablihi ang among kasing-kasing to receive our portion today. And we pray, O God, na Ikaw lang ang mahimaya, Ikaw lang ang mapataas, Ikaw lang ang magayaw sa among kaliwala. Walay langin nga moangkon sa glory, but only You alone, Jesus. This we pray. Amen and amen. Again, Romans 8:32. Kaya ba ito mapansin mo na, ipangbutnay, di-highlight na ko na He. He who did not spare His own Son. Kanang He mo na atong God the Father. No?
Son, muna si Jesus, but gave Him up for all of us. Isa man ang Him. But gave Him up for all of us. How will He not, kanang He, ang atong God the Father, no? Give up, walay duha-duha ka pag-give up, no? Paghatag sa atong Amahan, Diyos Amahan sa langit, si Hesus Kristo. How much more na tagaan ka sa mga gracious nga mga butang nga atong gikinahanglan. Sige, atong basahon sa Bisaya. Kung wala magdumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyang anak, ngadto sa kamatayon, alang ka natong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? So in line sa atong theme this morning, mga igsoon, revival, a call to gracious giving. Pero diri ko mag-focus sa verse 32a, He who did not spare His own Son. Wala man gali magdumili ang atong Diyos Amahan sa langit sa pagtugyan sa iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon, alang ka natong tanan. The title of my message today is all about the gracious giving of God. Unsa man di gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato? What does God give us? What does God give us? Kinsay makatag na? His Son. His Son. It's Jesus. Amen? Pwede ba istorya nyo? Jesus! Jesus! Si Jesus. Ay! Si Jesus di ay. Hindi naman na bago. Hindi naman na bago nga mensahe. Kabalo magiging nga si Jesus magiging ang lihat. Pero kung unsa magiging na akan Jesus, atong sutaon, na alay mga pipila ka mga punto nga kung sa na akan Jesus, nga mo magiging ang gihatag ni Lord, ang atong Diyos Amahan sa langit. First is Christ-likeness. No? Christ-likeness. Nakaingat ang Bisaya na pagkasama ni Kristo. Yes, gidawat mato si Hesus Kristo. Pero dili lang tamang diha. But ang kinaiyahan ni Jesus, ato po dapat mahimong kinaiyahan. Mga isuon, dagay mga kinaiyahan si Lord, but musayt na akong mga pipila, do wala na akong gibutang sa slide. But, kaya gitawag nga Christ-likeness or Christ-like character. Daghan ang pagiging humble ni Lord. Dapat mahimong po tang humble nga pagkatao. Tungod kay ato magidawat si Ginoong Hesus Kristo. Ang kaniyang pagiging pasensyoso. Ang kaniyang pagiging mahigugmaon. Ang kanang pinasayloon. Mo nang mga kinaiyahan ni Hesus Kristo nga maupad atong maangkon. No? Anang iyang pagkamatinud-anon sa iyang Diyos Amahan o pagkamasinugtanon, no? Anong obedient siya sa atong God the Father. Mga igsuon mo na, kanang pong pagiging servant, wala siya nagpaserbisyo, but mismo siya nagserbisyo. Mo na ang mga kinaiyahan na gusto po ni Lord, gusto po sa atong Diyos Amahan, nga ato pong maangkon, tungod kay naama si Jesus sa atong kinabuhi. Kanang puno sa kinang gentleness. Ano yung gentleness? Dili kay Ford nga. Was strong. No? Dili was strong but gentle. Ang pagpamalakad, ang pag-istorya, gentle ang approach. No? Then, napatay gitawag na self-control. Actually, ang fruit of the Holy Spirit, one of, isa sa mga characters po ni Ginoong Hesus Kristo nga atong dapat po na ikinabuhi. Amen? Praise God. So, bilang mga Kristohanon, bilang magtotoo ni Hesus Kristo, dapat hiwa na siyang evidence sa atong life. Makaiyon ang mga tao ba nga, naagid si Jesus sa imong life. Naagid si Jesus sa iyang life. Tungod kay naani nga karakter, naani nga trait, ngadto sa iyang kinabuhi. Makita ba? Dili kay mingon nga, gasimba-simba malino. Pero ano yung anak gihapon ng iyang batasan? Actually, naistoryahan ko anak sa ako mga younger years. No, pagpangalagan si Ginoo. Simba-simba every Sunday, pero nagigihapon siya. No? Wala'y nakatunan.
igsoon. First nga gihatag sa atong Dios nga Amahan nga walay pagdumili si Ginoong Jesucristo. Unsa na kang Ginoong Jesucristo? Ang Christ likeness. Amen. Amen. Praise God. Unsa pa ang gihatag? Kaluwasan. Salvation. Dili lang tama ng atong kalag na luwas. No? And diha dayon humana. Kaluwasan, yes. Nga when we die today, unya, ugma, sigurado ba kay igsoon nga langit ka? Sigurado ba ta nga langit ta? Di ay ka, apil di ay ko. No? So siguraduhan nato. You will never know kung asa na ako kayo sa kalibutan. Dapat precious kaayo ning kaluwasan. Precious kayo ang salvation nga gihatag ni Jesus sa ato. That's why ato ning ampingan. No, kanang ang naangko nato ang kaluwasan the moment nga gi-receive nato si Jesus Christ bilang atong Dios o personal na manluluwas. And at the same time, every day sa atong kinabuhi, uban-uban gid siya. Uban-uban to ako gi-mention yan sa number 1 ng mga kinaiyahan niya. Gidawat nimo si Jesus. No? Gidawat nato si Jesus. Dapat apil tong mga kinaiyahan niya atong naapod sulod sa atong kasing-kasing. So dili dapat masayang ang kaluwasan nga imong naangkon karon. Ang may muuban bingon nga once saved, always saved. We don't agree with that. Once saved, we will always work out our salvation. Kaya kung minun ka once saved, always saved, naluwas na bitaw ko, pwede na akong magbuhat sa akong mga gustong buhaton. No! Once saved, we should work out our salvation. Every day, yes, makasalata. Every day, masayog ta. Pero na ang grasya sa Ginoo, na ang pagpasayo sa Ginoo, ato ng pangayuon every day. Dili every week. Every day ta maglabay og basura. Dili every week. Kaya nga itong kasing-kasing masudlan gid na og mga hugaw. So every day nato na siya palimpyuhan. Amen. Amen. Nakuha ninyo? Klaro? Amen. Klaro? Ikatulo. Ikatulo igsoon life's transformation. Kabaguhan sa kinabuhi. Usa na sa gihatag sa atong Dios Amahan kanato. Sana di na siya mahimong sayang igsoon. Nga every time mo simba ta, dapat nabag-o ta. Dili kay mo na ako permitting ngayon, no? Dili pagbiya ko exempted. Kitang tanan. Pag naata sa simbahan, buutan kita. Pagkita, ano sa imong katapat? Bili ba, buutan kayo siya? Pero pagawas sa simbahan. Pagawas sa simbahan, no? Makasugat o mga circumstansya nga dili pabor, dili uyon sa imo. Ay, mo gawas gid ang atong pagkalayon. Gawas ang pagka-tiger, no? So God reminded us this morning nga igsuon ang kinaiyahan ni Kristo, ang atong kaluwasan nga naangkon dili masayang ug dapat mabag-o ta. Misimba ta, dapat nabag-o ta. Ni apil tag life group, dapat nabag-o pud ta. Ni apil ta sa atong mga devotional, ang men, women, young, KKB, children na ay prayer every week. Dapat every time apil ta naatay na katunan ug mabag-o ta. Nabag-o ta sa atong mga personal devotion. Dili lang kay taphal, tapos pagkahuman, nag-ampo gamay. Dapat mabag-o ta. Ang leadership nag-undergo karon og gitawag na prayer and fasting. Actually, this is the last day. Then naatay prayer chain. Even ang mga kabatan-unan na schedule na 12 midnight until 3 a.m. No? Mubangon na sila, kaya nakaschedule sila nga mo pray. So, while nag-undergo ta ana o ato nang gibuhat, dapat nabag-o pud ta. Dili kay ugma wala naman. Balik na sa atong karaan ng kinabuhi. Sayang ra gihapon igsuon. So dapat na ay changes sa atong life from glory to glory. Na ay changes sa atong kinabuhi nga ascending, dili descending.
or dili pud zigzag. Dire, mainiton, napod. But I know, ginatudluan ta sa Lord, no? And gina-change ta sa Lord from glory to glory. Dili nato kaya kung kita lang, tama, but inubanan gyud sa balaang Espiritu Santo. Praise God. So, unsay resulta igsuon sa pagdawat nato sa Son? Unsay resulta sa pagdawat nato kang Ginoong Hesukristo bilang atong Dios o personal na manluluwas? Una, unsay una, palihog ko pakibasa. No more condemnation. Wala na'y pagkondena. Nag-ingon ang Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kitang tanan, naratagang Kristo. Amen? Amen. Yes, naatay nabuhat in the past. I remember na somebody na ngayon nga, hala ka ilang oras sa iya, nasimba na lagi siya diyan sa jail. Kailan mo pa na niya sa una, ingon ano ang nagiyang life. So what? So una raman to. Pero tungod ginanaman siya kay Jesus, gibang mo na siya ni Lord, and there is no more condemnation. Wala na ipagkondenar. Dili na naman siya pwede i-judge. Ngano, naningkamot siya, na maduol kang Jesus. Naningkamot. So, dili natin siya pwede ma-judge. That's why, kita po, maningkamot po ta. Every one of us na ay mga past na dili maayo. Pero tungod kay niabot si Jesus, ato siyang gidawat, wala na condemnation sa atong past. Basta naapa diri sa ato, mga una-una nga, Lord, ako nabuhat sa una, hindi ko pa sa iluon, sa Lord, maulo ko mga ito sa simbahan, di ba si Unsay, nagkanabi na kailas ako, ngayon ani akong life. No! The fact na gidawat nato si Jesus, wala naging pagkondenar. Wala naging condemnation. Ito pwede ko judge. Si Lord naging ang pwede mukong sa atong tanan. Another result, number 2, no one, no one, tao, no one and nothing, sa pagmastigbutang, no, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So ang verse 38 sa Romans chapter 8, for I am sure that neither death, as in pagkamatayon, nor life, nor angels, mas in pag-anghel, mga rulers, no, mga butang sa present, or sa mga umaabot pa, things to come, maskin pag-power, maskin pa o ang kahabugon o kalawon, anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ Jesus our Lord. Wala naging makapahimulag kanato diha kang Kristo. Gisuon samtang naata sa poder sa Ginoo, wala gyud makabulag kanato. Walay makapahimulag maski kinsa, maski unsa, basta naala gyud ka sa poder sa Ginoo o padayon ang atong paghigugma nganha sa atong buhi nga Dios. Amen. 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 Nabati na sabdan mga igsuon. Amen. Laro na natin na sabdan. Praise the Lord. We receive Christ. Uy, conclusion na di ay. Kung sa pa may dugayan. Diba? Ang importante na bago ang atong kinabuhi. Amen? Kasi pagkakalang taon niya, kung sinasabtan, naway nasabtan. So, conclusion, ang gihatag sa atong Diyos, ang mahal ka nato. Una, Christ-likeness, salvation, life transformation. Pinaka-importante gini, no? Useless ang tanan kung wala na bago ang atong kinabuhi igsuon. So, kailangan nga samtang padayon ta sa atong journey with the Lord, dapat nabang-upod ta. We receive Christ not just for the salvation of our soul, and that's the end of it. Nalawatan ako si Jesus. Na, okay na. Luwas na ko. Di ka sure. We receive Him, including who He is, no? Kinsa siya sa atong kinabuhi, atong nagidawat, and His character,
iyang pagkamaluluyon, mahigugmaon, na iyang pagkamahiubsanon, no? So that we can have a total transformation of our lives. Igsoon. Last na lang eh. Igsoon. Ang importante yun, kabaguhan sa kinabuhi. Ang pagmakita na sa mga tao na nakapalibot sa ato, it is easy for them to follow Christ. Because nakita nila nga, oh, nabago ang galing sa iko, ano? Bago po ito. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. So God bless His word this morning. Nabatay nakatunan? Amen. Praise God. Let us all stand. Atong tinguhaan that every day ma-change ka from glory to glory. Mo na ang pinaka-rason igsoon managihatag ni God the Father si Jesus sa ato. Because in the past, we are sinners. At gusto ni Lord nga mabago ta. Gusto ni Lord nga limpyo ta at tubangan sa iya. Worthy ta sa atong pinuon nga residence. And our citizenship is in heaven. Dili sa kalibutan. Kasi nagsalig lang ta kay maayo ta itong pagpamuyo diri. Maningkamot ta para maayahay ang atong kinabuhi. But remember, this is our temporary home. Our citizenship is in heaven. So ang atong tinguhaon, isang kabaguhan sa atong kasing-kasing. Para qualified ta puyo sa langit. Amen? Hallelujah. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Let us worship the Lord with a song. Kasing ko, Hallelujah. O Kristo, bulan akan ako. Usilakan, O Diyos,
Lord, because I want to be a blessing, oh God. I want to be a blessing, Lord. In the name of Jesus. Hindi na ako kaya, Lord, kung wala ka. Father God in heaven, salamat, Lord God, for giving Jesus. Matiga na ako, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for your great love for us and for your obedience to God the Father, just to save us, just to make us new, oh God. We pray, Lord, that hindi masayang, Lord God, ang among pagilakan nimo. Dapat makinabuhi ka namo every day. Every day ka dapat namo mauban, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. As we continue to commemorate, Lord, sa iyong gibuhat nito sa cross Calvary, Lord. Let our hearts be thankful. Let our hearts, oh God, be thankful, Lord, for what you have done, oh God. Hallelujah. Lord, we offer unto you the bread and wine, representing, Lord God, your body and your blood that were broken and poured out as a sacrifice for our salvation. Lord, hindi masayang ang among pag-Holy Communion today. Manay kabaguhan yun sulod sa among kasing-kasing. Bless my brethren as they distribute the bread and wine, oh God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. which is poured out for you. Let us drink the wine. Let us begin to praise God.
to thank God, to thank the Lord, to thank Jesus na sunod sa atong kasing-kasing. To thank the Lord bilang atong Diyos, so personal naman the Lord.